kababayan sa Bacolod na kung saan ang isang DDS vlogger na si Julia Peruelo ay huli sa bypass operation ng PIDEA. Ito po ang balita. Nga nadakpan sa drug bypass operation sa Bacolod, isa ka notorious nga pusher. Suno sa PIDEA, pamilya ni Julia nagapanindugan ged nga wala kahilabtanan siya sa illegal nga droga. Isa ka notorious nga nagaduso sang shabu ang duha ka notorious nga mga pusher sa ginpatigal nga bypass operation sang PIDEA. Agosto 25, las 2:50 sang hapon sa Purok Magtiayon, Barangay 10, Bacolod City. Ginpangunahan ang operasyon sang PIDEA NIR upod ang PIDEA Regional Office, Negros Island Region Regional Special Enforcement Team, PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit NIR, kag PNP Bacolod Police Station 2. Isa-isa hunta ang dalagan sang operasyon. Ang nadakpan nga mga suspect alias Julia, 35 anyos, vlogger, kag pumuluyo sang Purok Magtiayon, Barangay 10, Christian, 32 anyos, wala sang obra kag pumuluyo man sang among nga lugar. Ang mga nakuha sa operasyon, nakuha sa ilang posisyon 13 ka transparent nga plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan shabu. 50 gramos ang kabug-aton. Ang balor, 340,000 pesos. Isa ka improvised tutor, bypass money. Isa ka itom nga pouch. Isa ka brown nga coin purse. Duha ka lighter. Duha ka cellphone. 8 ka bank book. 5 ka ATM card. Isa ka itom nga shoulder bag. Suno sa kapulis. Grabe naman yun mga kababayan. Talagang meron pang bank book. 'Di ba? Ay, naku po. Suno sa kapulisan, dugay na nga ginabantayan ng duha bangod notorious sila ng mga pusher sa lugar. Apang initanan ginapanginuala gid sa pamilya ni Julia. Una, wala gid kuno kahilabtanan ng vlogger sa dos anay sang shabu. Ikaduha, mabinuligon kag nagapatigayon sang bulig sa ila barangay. Sa video nga ini, samtang naga-inventory, nagapangayo sang bulig ang vlogger nga suno sa iya nga nagakatulog ini sila sang ginsulod sang PIDEA. Parang bata nagsusumbong. Ang tanan nga mga sis. Para kang si Senator Robin Padilla nagsusumbong kay Chis Escudero. Po pwede ba 'yon, presiding officer? 'Di ba? TV nila ginpangguba kuno sang kapulisan. Apang ang ini nga mga aligasyon ang ginapanginuwala sang operatiba. Isa gihapon ini ka notorious nga pusher nagaduso sang illegal nga droga. Grabe mga kababayan. Pero syempre yung mga DDS hindi naniniwala dyan. Kasi ang sinasabi dito, yung mga DDS, ang daw mga kababayan, subject daw ng operasyon ay yung live-in partner. Diba? Hindi daw si Julia. Bakit naman sinasabing DDS yan na GP, si Julia? Kasi mga kababayan, ang idol neto sa pagbablog, no? At saka pinuntahan ko yung mga vlog niya, talagang sinasabi niya na siya po ay Maka-Duterte. At ang idol niya si Bugris. Aray ko. Diba? Si Bugris. Kilala nyo naman si Bugris, diba? Yung Ilonggang ewan, mga kababayan, na mukhang buris. Tingnan nyo Eto, nahuli na sila. Nag-iiyak-iyakan, nag-iinarte parang si Robin. Mga kababayan, nagsusumbong kay Cheese. Eto din, nagpapaawa pero wala namang luha. Hindi ko sir. Galay ko na, sir. Galay ka po. Okay. Galay ko na, sir. Galay ka mo na. Sinong galay ka kami dyan? Galay ka mo. Wala. Nalaman niya na nagla-live Mga kababayan, Baka mo live ka mo paliyog, please. Okay. Mag-live, palihog. Live ka mo paliyog. Dito na ako sa station. Halak ka. Yung ba sa lalaki ito ang kulinta sa gimbakasang palawal. Ayan mga kababayan, yan yung mga nahuli Yan yung mga paraphernalias, may tutor, mayroong lighter,
Oh, tapos yung mga sachet nagkakahalaga ng 400 plus thousand. 50 gramo ng shabu. Sa may barangay 10, Bacolod Des. Hindi ko ni-deserve. Hindi daw niya deserve. Ako sa mga utang. Ang tanan ko magamit utang. Ano daw yun? Ano yung utang tungkol sa utang? Hindi ko ni-deserve. Hindi na siya nakakipay. Wala pa kabalo, bibing ang pamilya ta bibing. Pero Ah. video ka na. Video ang kamera, yung buwan nilang bakso. Ah. Video nga wala mo ginabidyo si Raw. Video na ako. Sugo ko sa imo, video na ako. Di pa lang sila kakarao. Sir, video. Mga wala mo ginatoon si Raw. Video si Raw. Parang para may kilala ko ganyan guys na natatandaan nyo ba si BP Sara Duterte noon? 'Di ba? Nung kay General Torre mga kababayan, let's camera action. Pwede ba yung hiharap yung camera? Pagharap ng camera mga kababayan, biglang umiyak si Zulayka Lopez. Halak ka. Yari ka! Di ba? Oh. Ano to? Tropa ito ni Bugris, kaibigan niya to. Pagsulod nila na hanggang tulog lang kami di sir. Gulpi lang kami nila bisigalan. Ang amon sa Kapin 50 gramos nga ginaaligar shabu ang nakuha diri sa vlogger nga si Si Bugris mismo nagturo sa kanya. Ano, tryduran? Julia TV Oh. diri sa may barangay 10 Bacolod City. Bago lang gid natapos subong na mga hapon mga alas 5:49 ang paghalin diri sa aton sining nga katapos ang PDEA. Guys, hindi ako naniniwala na tawag dito walang kinalaman si Julia dito. No, unang-una kasi tama po kayo, bypass operation ito, no? Bypass operation ito. Ngayon kasi mga kababayan, kung dun sa bahay sila dalawa ang nakatira, 'di ba? Kung silang dalawa ang nakatira nung kanyang live-in partner na si Aljun, sabi ninyo, mga kababayan, hindi mo na kailangan makita na gumagamit si Julia. Kasi mas matindi pa ang kaso kapag ikaw ay nagtutulak. Notorious, daw sila notorious pusher. So, ibig sabihin mga kababayan, mas matindi po, mas mabigat ang kaso nito. Kung sabihin niya na hindi siya, nadamay lang siya, hindi daw niya deserve, di ba? Eh, yung partner mo, ibig sabihin, kung ka din, mga kababayan, kasama ka rin, kasabwat ka, alam mo yung ginagawa, na hindi mo man lang nire-report, magkasama kayo. Di ba? Oh. Maniniwala ba kayo mga kababayan na hindi si hindi daw si Julia ang subject? Kung nahuli kayo dun sa bahay, magkasama kayo, nandun nagbebenta, imposible naman na hindi mo alam yung nangyayari dyan. Di ba? Napaka-imposible niyan at nakita nyo naman yung iyak nagpapaawa, wala namang luha. Oh. Opo, Diyos sini ang iya sining living partner. Apon sarya, apon subject, ang iya sining living partner, mga ka-K5, ginapanginwala gid, no? Sang vlogger nga ini, nga hindi siya, hindi yan i-deserve ang pagdakop, Okay, sabi ni JRS Channel, GP tropa niya yan dati pero kumalas yan, nag-away sila at nagamitan lang. Kaya lumipat yan kay Langga. Sinong Langga? Guys, si Maharlika? Kaya lumipat yan kay Langga, kaya sinabi ni Bugris na pusher sila ni Langga at Julia. Sino yung Langga? Si Maharlika ba yan? Hindi ko kasi mga kababayan, kailan ko lang nakita to, no? Ang tawag din, pinalik-balikan ko lang yung mga video kanina, tropa nga dati ni Bugris. 'Di ba? Pinagmamalaki niya pa si Bugris dati monitor sang iya sining live-in partner sa pagbaligya sang illegal nga droga o si K5 Berto Gakit, K5 News FM. Kunaibans, mga kababayan, hindi lang kunaibans. Dahil ito po ay talagang masasabi natin partner in crime. 'Di ba? Partner in crime. Oh, partners in crime. This impeachment proves that money can buy smart, brilliant lawyers. Ken? Bakit Ken? Bakit? Hindi Ken. Okay, naintindihan ko na. Okay, naintindihan ko na. This impeachment proves that money can't buy smart, brilliant lawyers. Kasi nga, yung mga nasa kampo ni Sara at kampo ng mga prosecution o prosecutors ay magagaling, mga brilliant. Pero sa kampo ni Sara ay hindi, di ba?
Sir Derek Perido, hello. Iyak-iyakan ng loka eh. Mga kababayan, halatado eh. Maniniwala ka ba doon? Walang luha? Halak. Di ko deserve. Yari ka! Diba? Yung mga nagsasabi na bangag ang Pangulo, mga kababayan, kabaliktaran naman pala yung kanilang mga sinasabi. Sila pala, ito mga parokyano, hindi lang parokyano eh. Di ba? Sila yung nagpupush. Kasi ang parokyano, sila yung mga tagabili, bumibili. Di ba? Imposible kasi meron bang ano guys, meron bang nagtutulak pero hindi gumagamit? 'Di ba? Parang hindi ako naniniwala doon. Pero may iilan dati sa lugar namin sa squatter, hindi gumagamit. Totoo, hindi gumagamit. Oo, hindi talaga siya gumagamit. Pero nagtutulak. Kaya nung mga kababayan, pabalik-balik siya sa kulungan dati. Dahil tuwing may mga operasyon, no, lagi siyang parang para may accomplishment, lagi siya yung nagpagdidiskitahan hanggang sa nagbago na lang siya. Oh. Si Cristina Martino ang nagbunyag kay Bugris sa content mo. All right? Sad boy, good morning ka GP. Grabe na talagang talamak ang sama ng mga tao, hindi na naisip ang kinabukasan ng mga kabataan basta magkapera lang. Kaya nga, kumikita naman siya doon sa kumikita naman siya sa pagbablog. Crying fake. Ever since follower ako ng mga yan, si Bugris Langga, okay, Cristina Martino at Julia Pruelo TV, alam ko series ng awayan ng mga yan, araw-araw ko pinapanood. Kaya naman pala, 'di ba? On purpose yan kasi masira reputation ng mga senior lawyers ng Fortune Narbasa, kaya juniors ang nilagay nila, baka wala na silang client after the trial. Ako, naniniwala din ako dyan guys. No? Pero kung gusto nilang manalo, si VP Sara Duterte, di ba? Dapat ang ilagay talaga nila ay yung mga magagaling. Kaya lang kahit magagaling kasi ang ilagay nila dyan alanganin talaga Kahit magagaling ang ilagay nila, na mahirap kayang ipagtanggol si VP Sara Duterte. Overwhelming na yung mga evidence 'Di ba? Kaya nga ayaw na ayaw nila matawag na scam, architect, mastermind. Meron din talaga, meron din nagtutulak pero hindi gumagamit. Pero parang kokonti, no guys? Most likely kasi yung mga nagtutulak talagang gumagamit din, no? Retailer, wholesaler ang gaga. Di na lang mag-resign ng mga lawyers ni Sara, ginawa. Guys, syempre pera, 'di ba? Pera 'yan 100% mga DDS yan sila. Kaya nga sa mga nagtatanong kahapon, sabi nila, "Oy, basta nahuli, nagdodroga, DDS kagad." Hindi. Nag-background check tayo, DDS talaga. Sabi nga ni JRS Channel, 'di ba? 100% legit na DDS sila. Sila naman ang nagsabi niyan So, tayo ba mga kababayan, meron ba tayo nababalitaan na talagang nag-self-proclaim na maka-BBM tapos nahuli na ganito? Most likely, ang mga nahuhuli talaga ng pagnanakaw, di ba? Ng paggamit ng droga, mga DDS. So, sino ba talaga ang bangag? Sino ba talaga ang gumagamit? Di ba? Sabi nga ni Tulpo, it defies logic. Kung sino yung mga nahuhuli, tapos self-proclaimed DDS, di sila yung mga bangag, sila yung mga gumagamit. Alangan naman mga kababayan na sabihin natin, mga supporter ni BBM ang mga bangag. Wala naman nahuhuli mga supporter ni BBM na nagdodroga o kaya nagtutulak. Di ba? May tulog pa rin yan, Kuya GP, yung mga senator judge. I-check din si Gina. Wala ko nakita kay Gina Acosta na coaching aid. Dapat bago magsalita, i-check ang tenga, sabi ni Weblog. Correct. Paano nyo po ipagtatanggol ang mali? Tama, mahirap talaga ipagtanggol ang mali. Di ba, Rene Socorro? Mahihirapan ka talaga, magkakanda bulol-bulol ka. Kaya nga yung kanilang linyada,
Sabi ko dyan, nung nasa call center ako, verbatim, yung script, yung template, mga kababayan, mahalata mo. Kay Gina Acosta, disbursement ang ginagawa niya kay La Chica, pag kay La Chica na, implementation. Oh. Take note, GP, every time na nagla-live yan sila, may picture ni Sarah sa background. Oh, edi certified, 'di ba? Certified talaga na DDS. Oh. I-drug test naman sa PIDEA, Sir GP, kung positive means user at pusher. Kapag negative, baka makapiyansa, depende sa laki na... Hindi, hindi. Palagay ko, guys. Kasi kung ikaw, tawag dito, syempre hindi lang drug test, di ba? Kung napatunayan na, mga kababayan, dahil by bus operation, ibig sabihin, mga kababayan, surveillance. Ibig sabihin, nakabili po sa kanila, 'di ba? Yung mga agent, mga ka-GPnatics, doon pa lang positive na kagad. Pero para mapatunayan kung sila user, ide-drug test. Tama po kayo doon. Pero ang tanong, may piyansa ba, mga kababayan? May piyansa ba ang ano? Hindi ko na alam eh. O walang piyansa. 'Di ba? Walang piyansa. Sa ano lang 'yon? Pusher guys. Siyempre napatunayan na pusher, 'di ba? Hindi na po makakapagpiyansa. Iggy. Wala nang piyansa. Ayan sabi dito, walang piyansa ang isang taong kinasuhan bilang drug pusher. Ayon sa Republic Act number 9165. Dahil nga po sila ay na-drug by bus, 'di ba? Nagpunta yung tao doon, PIDEA agent, nabilihan sila, kaya nga po silang dalawa na mag-live-in partner ang nakuha. So, whether, mga kababayan, whether makita na positive or negative sila sa droga, 'di ba? Kung may katibayan naman, may CCTV camera nung sila po ay hinuli, mga kababayan, at nakabili doon, may buy bus money, wala na pong piyansa. Hindi makakapagpiyansa 'yun. Oh. Dahil ang pagbebenta ng droga ay may parusang panghabang buhay na pagkakakulong. 'Di ba? Pero mga kababayan, sabi dito, ayon sa saligang batas, ang mga kasong may parusang reclusion perpetua o life imprisonment ay hindi bailable o walang piyansa kung malakas ang ebidensya ng prosecution. Walang probation kapag napatunayang guilty o nagkasala ang isang pusher, hindi rin siya maaaring humingi ng probation. Oh. Yari talaga, 'di ba? Mag-vlog na lang siya sa kulungan. Total, mga kababayan, mahilig din naman sa sa lalaki, no? Paldo. Meron daw PBBM supporters na talamak sa ganda at gwapo. Ay, sana all, sila na lang, di ba? Ugali na ata talaga yan ng mga Dutay Black. Ang dayain ng sambayan ng Pilipino dyan, napatunayan na taksil talaga ang kampo ng mga Dutay kahit sa hearing dinadaya. That's true. Di ba? Kung mapatunayan. Sa katabi niya na lalaki, si Aljon yan, jowa ng isa pang vlogger na pinalabas sa JS, si Miss Popcorn, talagang kabisado ni JRS. Halak. Walang piyansa pag sailing. Section 511. Di ba? 9165. Bakit si Bong Revilla nakasuhan ng plunder? Iba naman yun, guys. Ang sinasabi sa kasong plunder, di ba? Ang sinasabi, hindi, sa malversation yun. Sa malversation si Bong Revilla na sinabihan siya ng no bail doon, pero mga kababayan, dahil mahina nga yung ipinakita doon, iniharap nila or nilatag nila na mahina yung ebidensya sa kanya, kaya siya pinagbigyan na magpiyansa. Kasi doon sa kasong plunder or malversation, mga kababayan, may nakasaad doon na hindi porket more than
tawag dito, hindi porket non-bailable ang nakasulat, ay hindi na sila pwedeng humingi, mga kababayan. Kaya nga meron yan hearing. Natatandaan nyo, kahit si Marcoleta, di ba? Non-bailable, plunder yung kaso. Pero, mga ka-GPnatics, pwede silang humiling, di ba? May hearing sa September, si Marcoleta, inihiling nila na sila ay pagbigyan na makapag-post ng bail, di ba? Pero ang kailangan nilang mapatunayan ay mahina yung ebidensya laban sa kanila, otherwise hindi sila pagbibigyan. Pero dito sa Republic Act, mga kababayan, 9165, kapag ang pusher ay napatunayan, wala talaga yan. 'Di ba? Wala talaga, non-bailable talaga ito. Panghabang buhay kasi ito, matik. 'Di ba? Naku, may nauhuli ng mga adik at pusher, sasabihin BBM supporter. 'Di ba? Noong una sabi nila, mga kababayan, "Uy, salamat ka. Dahil ngayon ka nahuli, kung panahon ni Digong ay patay ka na." Ako naniniwala, mga kababayan, na kahit ito ay DDS supporter, malamang sa malamang mga kababayan, masi 6 feet below the ground. Bakit? Kasi mahinang klase lang to, 'di ba? Aray ko! Kumbaga pwede nilang sakripisyong tupa ito. Unlike kung ito ay kung ito ay malaking tao like a drug lord, o kaya naman ay sabihin natin, mga kababayan, 'di ba? Kasi pag malaking tao, hindi nila tinutumba pero pag maliit na tao, nasa nasa laylayan, tumba agad 'yan, 'di ba? Papalabasin na accomplishment. Naniniwala ako, kung kay Digong ka pa, kahit sabihin maka Duterte ka, yari ka. Halak ka. Oh. Ma'am Gloria Smooth. Sana yung mga kliyente ng mga attorney ni Sara, sana wag nang ninyong kunin pa, at doon sa mga kukuha pa sa kanila, wag nang kunin kasi tagapagtanggol sila ng mga kawatan, mandarambong, at magnanakaw sa kaban ng bayan. Alam niyo, pagdating sa mga abogado, kasi walang pinipili yan Guys, yan yung sinasabi ko sa inyo na tawag dito. Siyempre, pera-pera, 'di ba? Yung kliyente nila, kapag nanalo, edi mas pabor sa kanila. More client to come. Pero pag natalo, alam na nila yung consequence na talagang maaring mabawasan yung recommendation ng kanilang mga kliyente ay mababawasan talaga. Di ba, Nang Lucero? Bawal sa kulungan ang CP kaya di pwede mag-vlog. Hindi, mga kababayan. Tama kayo dyan. Di ba? Tama kayo dyan, pero pag nakalusot, paano yun? Ay! Nagets nyo na yung sinasabi ko, di ba? Oo nga, bawal sa kulungan ng CP kasi PDL na sila, persons deprived of liberty. Pero ngayon, mga kababayan, kapag may pera ka, di ba? Kapag hindi nahuli, paldo sa loob. Kita nyo nga yung foreigner di ba? Yung binabalita ni Pebbles Talakera, na tatandaan nyo yun? Mga kababayan, nakakapag-vlog sa loob. Di ba? Kasi may pera. Sasabihin ng iba, GP, hindi na to makakapag-vlog. Ano lang to walang pera to Tama rin kayo. Di ba? Ano po ang kaso sa taong ayaw or hindi nagsaoli ng pera kahit merong order ang korte at COA? Well, mga kababayan, dito sa usapin ng COA, kapag hindi ka nagsoli, wala namang walang kaso Walang kaso. Hanggang sa makalimutan na lang, kaya nga dinadaan sa impeachment Wala talaga. Ano lang yan, administrative. 'Di ba? Hanggang ganun lang yun, guys. Pero kaya nga pinapa-impeach dahil siya ay isang impeachable official. Wala kasi hindi po ang COA kumbaga wala ding pangil, mga kababayan. Kahit na sabihin mong may order na ang korte na isole, 'di ba? Mayroon ng order sa kanila, bayaran yung isole yung pera pero hindi nila sinusole, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung motion for reconsideration nila ng motion for reconsideration, yan ang magpapatagal sa proseso ng pagsusoli ng pera hanggang sa makalimutan na lang yan.
Ang dami ng mga nangyari in the past na ganyan po. Na kahit sila ay napaplag ng COA, kaya nga sabi ko sa inyo, si Duterte, nung nakaupo, binabaliwala lang niya ang COA, wala siyang pakialam. Sabi niya ganun, wag niyong pansinin niyang COA, PI na yan, ganun. 'Di ba? Bakit si Topacio puro talo ang kaso pero madami pa ding kumukuha? Oo nga, no? Napaisip ako talaga bigla kay Topacio. Aray ko! Parang feeling ko kasi guys, si Topacio yung nag-i-initiate na siya ang humawak sa kaso mo. Di ba? FYI, si Julia ang vlog niyan for charity pero di naman dumadating sa beneficiary kaya siguro kasi tulak pala. Binulgar na ni Bugris yan dati na addict nga daw. Oy, aray ko. Wala nang pera. Si Rebilla nga inabsuelto pero dapat isaoli yung pera. Hanggang ngayon, di pa na ibabalik yung pera. Kay Rebilla. Hindi pa absuelto si Rebilla. Alin ba yung una niyang kaso sa PDAP? Pinasoli na yon. Pinasoli yung pera. Hindi itong hindi itong huli. Yung huli kasi, mga kababayan, ano pa yan? Nasa process pa. Hindi pa tapos, di pa absuelto si Rebilla. Akala nyo porkit nakalaya. Nakapag-post lang siya ng bail worth 1 million. Di ba? Pero it doesn't mean, mga kababayan, na absuelto na siya. Oh, ang pinagkaiba lang nun, si Rebilla kasi habang tumatakbo yung trial, nasa labas siya. 'Di ba? 'Yun ang pinagkaiba nun. Kaya nakapag-post siya ng bail. Yung iba kasi, kapag hindi pinayagan na mag-bail, mga kababayan, habang tumatakbo ang trial, inosente pa rin sila. 'Di ba? Inosente pa rin sila pero nakakulong. Unlike nung kay Rebilla, 'yun ang pinagkaiba nun. Dapat isoli pa rin ang ninakaw putik para makulong kung hindi naman niya isusoli. Sa panahon ni Duterte, GP, ang tinutumba nila ang mga kalaban sa droga para wala ng kompetensya. Hindi, tama kayo na mga kalaban ang tinutumba. Pero yung mga maliliit, tinutumba din yun. Tinutumba rin yun kasi mga kababayan, yun ang ihaharap nila sa media. Yun ang accomplishment report nila. 'Di ba? Kasi yun ang nila kumbaga, for the show. 'Di ba? Yung mga maliliit. Kaya sigurado titimbwag to. Matutumba to. Hindi pa sinisoli ni Rebilla. Alin nga yung hindi sinisoli, yung ngayon bang kaso niya? Na kung bakit siya nakulong or yung dati sa PDAP? Kasi yung dati sa PDAP, alam ko pinagbayad siya dati. 'Di ba? Okay. Yes, binasaoli na yung sa PDAP noon pero hindi pa nasasaoli hanggang... Hindi, alam ko nagsoli na guys. Kaya lang hindi pa kumpleto. 'Di ba? Kakaibang nila lang pag may agimat sa pera. Kasosyo ng mga Duterte ang mga dealer. Ay nako. Kaya ngayon sila magyabang, mga kababayan, sino ang tunay na bangag? 'Di ba? Lalong-lalo na bangag daw ang mga supporter, bangag din daw ang mga pro-admin vlogger. Ito nga mga kababayan, ito na nagpapatunay. Hindi tayo, sila talaga yung literal, sila talaga yung napatunayan na mga bangag. Hindi lang basta bangag, pusher. Halak. 'Di ba? Yari ka! Ma'am Carmi Shock. Hello ka GP, narinig ko yung kanina Bluetooth ang nasa tenga niya. Ginamit namin dito pag nag-drive dahil bawal hawakan ang... lahat naman tayo mga kababayan ganito lang Kung ito man ay Bluetooth, no, para marinig lang, mga kababayan, hindi. Kasi alam natin ang trabaho ng Bluetooth 'di ba? Ang trabaho, mga kababayan, ano bang klaseng Bluetooth 'yan? Bluetooth ba 'yan for coaching device o Bluetooth ba to para mga kababayan mas malinaw ang pagkadinig mo
doon sa nangyayari doon sa hall, doon sa impeachment court. Yun kasi ang katanungan doon eh. So, we need to clarify. They should need, mga kababayan, to clarify that. 'Di ba? Kailangan malaman ng taong bayan para maalis ang pagdududa. Paano gagawin yan? Sabi ni Tita Josephine kanina, tapos na si Ortonio. 'Di ba? Pwede namang mag-manifest ang prosecution. Pwede nilang erase yung bagay na yan. To us, mga kababayan, kung ano ba talaga yung nasa tenga ni Ortonio. Is it a coaching device or is it hearing device? 'Di ba? Ganun lang yun. Idol, dapat dalawa kayo ni Boss Mike ma-appoint sa Malacanang. Okay na ako dito, guys. Para wala akong sakit ng ulo. Aray ko! Yung kay Boss Mike, kay Mike Cervera, deserve niya yun. Diba? Deserve niya yun. Hindi man kami magkakatawag dito, hindi man ako malapit sa kanila, mga kababayan, dahil ako nga sabi ko nga soloista. Diba? Pero, kahit na tropa ko si Mami Peng, sila, hindi man, sabi ko nga, mga kababayan, pag nagkita-kita kami, wala namang kaming grudge sa isa't isa. Ganun lang, hindi lang talaga ako nila kasama kasi soloista ako. Pero deserve niya yon. Kung siya man ay mapunta sa Malacanang, mga kababayan, ASEC ng PCO o kung ano man yung naririnig natin, deserve niya yun. Sabi naman ng iba, ano daw, sa tourism daw. Bahala na sila, basta deserve niya yun, di ba? Oh. Hindi daw nasole. Good afternoon, Ma'am Rosaline Yamasaki. Walang bangag sa mga BBM supporter kasi may takot sa Diyos. Same ng mahal na Pangulo. Ang lawmakers gumagawa ng batas na protection para sa kanila. Totoo po ba ito? Mahirap pag-speculate Diba? Pag umattend si Sara sa impeachment, mapapabilis ang trial, sabi ni Lance Christian Baldanzo, si Tita Lita. Hello po sa inyo dyan sa Hong Kong. Well, mga kababayan, hindi rin. Pag umattend si Sara, walang ibang sasabihin yan Di ba? Naalala nyo mga ka-GPnatics noong 2024? Tinatanong si Sara, mga kababayan, tungkol sa budget. Tinatanong si Sara tungkol sa issue na to. Walang ibang sinabi si Sara. May template din siya, di ba? Na binibigay niya na ang lahat ng pagkakataon, lahat ng desisyon sa House of Representative kung magkano ibibigay sa kanya. Wala rin tayo mapapala dyan kay Sara. Napaka-evasive niyan Di ba? Yung nakalagay sa tenga niya ay connected yan kay Lustay at para marinig Lustay yung mga pinaglalaban sa kanya. Hindi, wala si Lustay dun Palagay ko, mga kababayan, mas maigi na sabihin natin, maaring mga abogado doon ang nagtuturo. Maaring si Zulaika, 'di ba? Andun si Zulaika, tama, nakaabang. Ikaw din ka GP, deserve mo din, pero kung ano ang choose mo, suportahan ka namin. Dito na lang ako, guys. Wala akong sakit ng ulo. Ayaw ko na ng amo. Aray ko! Ayaw ko na ng amo. Parang awa nyo na. 'Di ba? Sawa na ako magkaroon ng amo. Gusto kong gumalaw on my own. 'Di ba? Although sinusuportahan natin ang administrasyon, ang Pangulo, pero ayaw ko nung may nagpapatakbo sa akin, ayaw ko na may nag-uutos sa akin, ayaw ko na may nag-order sa akin, ayaw ko na may nagko-command sa akin. Gusto ko, mga kababayan, gumalaw lang ng sarili ko. Yun ang gusto ko 'Di ba? Tatayo ako kung gusto ko, magtatrabaho ako kung gusto ko, pipili ako ng trabaho kung halimbawa dito sa pagbablog, mga kababayan, hindi tayo kikita sa mga susunod na araw, 'di ba? Pwede ako mamili. O pwede akong doon sa ibang negosyo ko. O pwede ako doon na mag-focus for the meantime habang may hina yung views natin. Pero ako kasi ngayon, si YouTube to si Facebook ko, tumaas na yung kahit papaano, mga kababayan, nabubuhay na yung Facebook ko. Nabawi ko na siya. So, nakakapag-post na naman tayo sa Facebook, kaya lang hindi pa tayo nakakapag-live doon. Pag umattend si Sara, di rin bibilis ang impeachment. Magme-meltdown siya. Hindi siya magme-meltdown.
Aray ko. Ay, oo, tama pala. Pag may meltdown siya, mga kababayan, at papahabain yung oras. Diba? Parang, iba yung pagkakaintindi ko ng meltdown kanina, sorry. Pero, ayun, I stand corrected. Tama, magme-meltdown siya. Oh. Diba? Sound amplifier yon. Tama ka, GP. Okay na din kami sa'yo. Diba? Wala. Guys, ang sarap ng buhay ko. Ang sarap ng buhay ko, sarili ko, amo ko. Di ba? Ma'am Rose Baroga, salamat po sa Salamat doon sa oil. Ako, ang bango. Sarap sa katawan. Nakakatanggal ng lamig. Oh. Claire, Mike, and GP in Malacanang. OMG. Ayaw ko, guys. Sa totoo lang, ayaw ko. Okay na ako dito. Di ba? Masyadong tawag dito yung trabaho na ganyan, very complicated. Ayoko ng complicated. Joffrey Bugoy, hello sa'yo. Parehas lang sila ng amo niya noon sa HOR naka-headset. Si Ototno na nasa trial naka-headset. Ka-GP, si Mike ba nagbablog about pagsasabi ni Guteza ng totoo? Kasi wagas na wagas siya makahusga kay former speaker. Magnanakaw daw si Romualdez kahit wala pang ebidensya. Hindi ko alam, guys. Hindi ko naman sila nasusundan, no? Nakikita ko lang sila, naka-live, ganun, dadaan lang ako. Hindi ko pinapanood talaga ng diretso kasi meron din akong sariling vlog, 'di ba? Oh. Here na nga lang, GP, baka di mo na kami mapansin. Oy, grabe naman. Bakit di ko kayo papansinin, mga kababayan, di ba? Hindi, ako naman kasi, ako yung tipo ng tao, eto sabihin ko sa inyo ha. Ako yung tipo ng tao na kapag kakilala ko kayo, hindi ako yung unang babati sa inyo. Hindi, sa social media. Like, example, tayo ay FB friend, okay? O kaya naman mga kababayan o messenger friend, 'di ba? O kaya naman Viber friend. O kaya naman basta sa social media. Hindi ako yung unang babati sa iyo na hi ganon. Hindi, ayoko nung ganon kasi ayoko nang isipin nila na baka mamaya binabati lang ako nito kasi he is expecting something, mga something like that, mga ganon. Ayaw kong pag-isipan ako ng masama na itong taong ito, nagpapalakas lang. O kaya naman nakikinabang kasi kaya ganito ganyan, 'di ba? Ayoko, gusto ko sana mo nawaan niyo yung iba kasi sinasabi suplado daw ako at saka sinasabi nila na parang hindi ka naman namamansin. Hindi ko kasi ihilig mga kababayan na magpapansin. Baka mamaya kasi isipin nila, o baka may kailangan tong taon to. Ayoko nung ganon, 'di ba? So kung babatiin mo ako, okay, magre-reply ako. Ganun ako na tao. At saka kung birthday mo naman, nakita ko, babatiin kita. Pero yung usual na ako yung sa'yo, mga kababayan, na mag-a-approach sa'yo, hindi ako ganong tao. Pero sa personal, iba naman ako sa personal, tahimik. Tahimik pero makulit, 'di ba? Tahimik pero makulit, you know? Syempre sa una, matahimik. Pero makulit ako pag nakilala nyo. Siguro kaya walang forthwith noon para mabigyan oras mag-memorize ng mga sagot. Hindi totoo, meron kasi mga umaangal. Ayan si Ma'am Arda yan. 'Di ba? Although nagsisend yan sa akin ng mga link, tinitingnan ko lang yan. Si Ma'am Rose Baroga, 'di ba? Ganyan din. Hindi ako talaga yung magre-reply, tawag dito, hindi ako yung una. 'Di ba? Hindi ako yung magi-initiate ng talk, ng topic, something like that. Basta ako, pag chinat mo ako, magre-reply ako. Gusto ko ikaw mauna para walang guys, walang iisipin na, itong taong to may kailangan. Itong taong to, sumisip-sip, something like that. Ayaw ko nun. 'Di ba? Isa lang siguro masasabi ko na inaalam ko or tinatanong ko kung kamusta na, si Tita Carclea. Yun talaga malapit sa akin. Kasi yun, hindi na mag-iisip sa akin yun na may kailangan ako sa kanya, something ganun. Kasi, kilala niya talaga ako eh. 'Di ba? Sir Jason Rivera, sabi ni wala lang. Nagbayag ako nga agbuy-buyak kinyam nga madinakpay may shout out. Shout out ka tata ka lang mo nakita nga nag-comment sir. Shout out po mga kababayan sa mga kapwa ko kay Ilocanuhan, kay Lian. Wala lang. Saan ka ba nakatira, sir?
Oh, ang ganda ng pangalan, wala lang. Para yan sa military use para hindi makita ng kalaban na may spy siya. Tahimik pero malupit, baka go. O ito mga FB friend ko to mga to, di ba? O, ikaw JP at si Coach Jarrett ang gusto ko mag-explain sa mga vlog, detalyado kasi at malinaw na malinaw sabi ni Boss GT. Oy, huwag nyo naman akong kumpara kay Coach Jarrett. Magaling talaga yon guys. Law student pa tayo, di ba? Oo. Meron po kayang abogado na hindi sinungaling. Lahat po sinungaling talaga. Noong nabubuhay pa ang lolo ko, sinabi niya talaga, ang pinakasinungaling na tao sa mundo ay yung mga abogado, no? Para manalo, gagawin ang lahat, mga kababayan. Matagal na po talaga ang trail kasi hindi po palahat tinatawag ang mga witness at bago desisyonan ng Senado ay kumpletuhin muna nila bago si Lustay dadalhin sa kulungan. Nagpakita bigla si Alan kahapon. Kaya nga, no? Bigla nagsalita, guys, no? Parang tawag dito, oy, biglang tanggol na naman kay BP Sara Duterte. Pero guys, may bali-balita, tatlo sa kanila ang nagdesisyon na iwanan si BP Sara Duterte. Kaya lang ayaw pa pangalanan ng mga Tweety Bird natin, ng mga puting daga. Marcelina Cadiente, shoutout po. O, yung mga magpapa-shoutout dyan, sige. Comment nyo, mga kababayan. Mahaba yung oras ko ngayon. Wala naman tayong, tawag dito, wala namang impeachment trial. Makakapag-gym na ako mamaya. Awa ng Diyos. Aray ko! Shoutout din kay Tatang Nyong, Ilocano here. Richard Dumayam. Angelina Lerio. Oy, shoutout po sa inyo ha. Pakisulat na lang din guys kung taga saan kayo. Yung earphone gusto marinig si GP tapos na ba? Sabi ni Marcelina Cadiente. Yung earphone. Tapos na yun. May hearing aid ang nephew ko, 35 years old na siya. Hindi ganyan ang itsura. Dapat maibalik siya sa Senado para maimbestigahan. Hindi na kailangan guys na hindi na kailangan ibalik siya sa Senado. Pwede lang yun i-manifest ng prosecution. Itanong mga kababayan dun sa defense kung ano yon at kung pag sinabi nila kung na ito ay hearing aid, then mga kababayan dapat i-suffice ito or samahan ito ng supporting evidence to justify the allegation against him. 'Di ba? Magaling talaga si CJ. Magaling talaga yon. Wala naman duda guys. Magaling yun. Kahit hindi kami good ni Jarrett. Hindi talaga kami good. Diba? Pero magaling yun. Agluto tayo pa yung mga idol from Hong Kong, taga Cordillera here. At ni Ate Cholang. No normal nga tao timatay in memory nakakabil lapidada no attorney. Fear lies. Aha. Ano pa to? Bustos Bulacan, Ma'am Ninita Umali. Kaya Zaridel Carrasco, shout out. Jennifer Sabado, Pangasinan. Uy, naimbag gabigat kada kayo amin dito Pangasinan. Ma'am Seni Mastrili Tagig. Tita Josephine. Mabait yan, talagang binabouch tayo ni Tita Josephine, no? Ayan, kahit si Tita Josephine, guys. Lenny Garcia, shoutout to Sir GP from Japan. Hello po sa inyo dyan sa Japan ha. Mainit pa rin ba ngayon sa Japan hanggang October pa, 'di ba? Sabi ni Ma'am Rosalyn Yamasaki, mainit daw dyan. Oo. Ma'am Dolores Magpantay, hello. Angel from Ilocos Norte. Ay, wow, solid. Marcos from Singapore. Ba't di nila nakita yung earphone? Busy siguro. Naimbagngal daw yung idol GP from Kamiling, Tarlac. Ayan, solid. Marami ding mga Ilocano dyan. 'Di ba? Solid dyan mga kababayan at marami ding mga mga kamag-anakan namin. Watching from Cotabato City, Maguindanao, Datu Ali. Hello po sa inyo dyan sa Mindanao. At syempre mga kababayan, shout out daw kay Bugris. Walang iya. Mas ako nga una mong nakita GP sa personal. Ako nga, tita. Tama. Ang kauna-unahan kong nakita, hindi si Tita Josephine. Ang nauna kong nakita talaga na follower ko, mga kababayan, si Sir Wilfredo Lazar. Sa personal yan yung talagang pinilit niya o kinulit niya talaga ako. Normally, hindi talaga ako nakikipagkita
sa mga follower. Nakita nyo nung birthday, nung week ni Mima, hindi nyo rin ako kilala, di ba? Hindi nyo ako nakikita sa mga picture. Hindi kasi ako mahilig. Di ba? Marami naghahanap. At saka yung mga katabi ko, nakikita na nila ako, hinahanap nila ako, pero guys, hindi pa nila ako kilala. Okay, sige. Mas okay ako sa ganyan. O, si Tita Josephine, pangalawa yan sa mga nakita ko. Personal. Yan. Sir Benji, uy. Hello. Purbo Gris. Myla Jugo, hello po sa inyo dyan sa Hong Kong. Ma'am Susan Gonzales, BF Las Piñas. Aha. Hybrid pala to si Ma'am Arda yan, Samar and Tarlac. Sino-sino kaya ang aalis kay Sarah? Ayaw kasi magbigay nung ayaw magbigay nung mga natin, mga nakakausap. Ano pa daw yun guys eh. Kumbaga, sabi nila, nagpaalam na daw, pero ayaw pa nila na pangalanan sila. 'Di ba? Kasi baka magkaroon daw ng maling interpretasyon o kaya naman ay syempre may mga inaalaga ang mga pangalan, 'di ba? Baka tatakbo sa 2028. Ma'am Sylvia Coronel from Quezon City. Aha. GP, shoutout ko lang yan siya kasi mukhang pagod na raw araw sa pick. Tipo Grace, araw-araw mo atang inaasar eh. Di ba? Araw-araw mo atang pinupuntahan sa kanyang page. Kaya naman ganun. Ruth Antonio, hello po sa inyo dyan sa Macau. Richard Dumayam, Zambales. Hello sa inyo mga kababayan. O yung mga taga Ilocos ha, baka naman. Malapit na mag-September. Oh, birthday ni Apo Lakay, baka naman. Oh. Wala na si Northern Kumot, yung nag-i-invite nung nakaraan. Baka yung bilyar ka go. Pwede. Sa lahat, ang bilyar talaga ang pwede. Bilyar. Ako, bilyar yung naiisip ko eh. 2 bilyar, mga kababayan, tapos sino ba yung isa? Sino na lang ba sila doon? 'Di ba si Jinggoy, si Bato nagtatago. Si Alan, si Pia, si Bongo. Malamang si Bongo tapos yung 2 bilyar. Aray ko. Oh. GP, uwi kami sa Ilocos. Next mo. Kailan na uwi ninyo sa Ilocos? Saka na guys, ipon muna ako. Wala pa akong pera eh. Di ba? Ipon muna ako. Ang dami kong bayaran. Always here, Sir GP watching from Hong Kong. Ma'am Lilian Robrera, hello po. Ang nakasira sa Senado si Robin alias Watch. Yan, hindi yan. Kahit anong gawin mo dyan, talagang sa po yan, Duterte talaga yan. Di ba? Kahit sunugin mo yan. Oh. Kung totoo po yan na hindi hearing aid, paano yan? Di po ba yan napapansin o napansin ng mga tao sa loob ng hearing impeachment or impeachment court, lalo na yung mga opisyal ng prosecutor, presiding officer? Palagay ko hindi nila napansin. That is why, mga kababayan, nire-raise na ito ni Attorney Wilfredo Garrido, mga kababayan, and I do believe na nakarating na ito doon sa mga supporters po ng prosecution, ng mga anti BP Sara Duterte. So palagay ko baka next week may erase po nila yan. Real Opinion, hello po sa inyo dyan sa Pag-greet naman si Jesus Jan Tuburan. Oy, shoutout daw po kay Jesus Jan Tuburan. Jesus talaga? Hirap naman. JP naman, pag live lang naman siya, saka ako hinaharbat, pinagbabantahan na nga ako. Aray ko. Masakit daw ulo sa'yo, Brad. Di ba? Si Ortonio pala si Agent Andilim, hindi ko alam. Hindi ko alam. Anyway guys, good morning po muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang tanghali at kita-kits po sa mga susunod na live streaming natin. Bye guys!